Magandang araw mga kakwentuhan! Bagong araw, bagong kwento na naman. Kwentong siguradong mapupulutan ng aral at magbibigay inspirasyon sa buhay. Sa araw na ito, atin ang pakinggan ang kwentong pinamagatang Di Ko Man Kadugo. Ate, tignan mo si Junjun nagsasalita na. Sambit ng batang kapatid na may sarili ng pamilya. Dada-data. Sambit ng sanggol. Ay! Tuwang-tuwa ng tatlong magkakapatid. Nakakatuwa naman, Biday. Alam mo, sa susunod matututo na yan magmura. Tawa ni Rona. Isang katok sa pinto. Greg? Tanong ni Rona pagbukas ng pinto. Bakit ka nandito, Greg? Babalik ka ba? Tanong ulit nito habang namumugto ang mata. Rona, walang mararating kung babalik ako. Tugon nito. Ano ba kasing kailangan mo, Kuya Greg? Tanong ni Biday. Tumuo ang mata ng binata sa mata ni Rona. Alam ba nila kung bakit tayo naghiwalay pagkatapos ng maraming taon na relasyon natin? Tanong niya kay Rona. Hindi ko pa nasasabi. Sagot nito. Sorry, Rona, pero sawa na talaga ako. Sambit nito. Isang matinding suntok ang tumama sa mukha ng binata. Ang kapal naman ng mukha mong sabihin yan, dito pa sa bahay namin. Sigaw ng kuya ni Rona. Hinawakan ni Biday at Rona ang kuya nila. Kuya, tama na! Sigaw naman ng dalawa. Pinagkatiwalaan ka namin pero porkit nagamit mo na yung kapatid ko, sasabihin mo lang nasawa ka na sa kanya? Kapal naman ang mukha mo. Ani nito. Napayuko ang binata bandang kaliwa at napalakas kasi ang suntok ng kuya ni Rona. Sawa na ako, Kuya Robert. Sawa na ako na masaktan tuwing nare-realize ko na kami magkakaanak ng kapatid mo. Sigaw nito. Ano? Sabay na tanong ni Biday at ng Kuya Robert niya. Napatingin sila kay Rona. Baog ka? Madiing tanong nito. Kuya, tama na. Ate, anong nangyayari? Tanong ni Biday. Umakay si Rona sa kapatid at humagulgol ng hiyak. Kukunin ko na yung bag ko. Aalis na ako. Sorry pero gusto ko talaga magkapamilya. Aniya. Umalis ka na, Kuya Greg. Sambit ni Biday habang akap ang ate niya. Yun pala ang nangyari. Sambit ng batang lalaki kay Rona. Matagal na panahon na yun, anak. Nakapokus na ako sa'yo para maging magandang kinabukasan mo. Basta dapat bigyan mo ako ng apo kapag graduate ka na. Nakangiting biro nito. Nasa Manila sila, paborito kasi ng batang si Juano ang itsura ng iba't ibang hayop. Mataas ang sikat ng araw sa parike. Magaganda ang mga display at masasaya ang mga tao. Nagpapapicture din sila sa mga iba't ibang ibon at tuwang-tuwa ang batang si Juano. Malayo man si Rona pero namumukaan niya ang isa sa mga nakilala niya dati sa isang pageant. Si Irene yun ah. May anak pa rin pala siya. Irene! Irene! Sigaw nito buhat si Juano habang papunta sa dating kakilala. Anak mo na yan? Tanong niya. Rona, ikaw pala. Oo, anak ko na to. Tugon ni Irene. Siya ba rin ba yung partner escort mo sa pageant na sinalihan natin? Napang asawa mo pala? Gulat ni Rina. Mama, sino sila? Tanong ni Juano. Binuhat ito ni Rona. Yan si Tita Irene. Yan ang champion ng pageant namin nung high school ako. Anito, hangang-hanga ang bata. Babangon ako at rarampahan kita. Yan ang panakot ko dati. Habang nakaupo at nakaharap sa mukha ni Juano at pinipindot ang ilong nito. Ikaw din pala, may anak ka na? Aniya. Irene, ampun ko yan. Baog ako. Di ko kayang magkaanak. Sambit niya. Ang sama kasi ng ugali mo dati, kinarma ka tuloy. Biro ni Irene. Totoo. Tawa naman ni Rona. Pagkabukas ng pinto. Tita! Bati ni Juano sa tita niyang si Biday. Juano, ang pamangkin ko, sabay buhat sa ampo ni Rona. Isang Pinoy sa bandang France sumikat dahil sa pagguhit ito gamit ang kape. Sambit ng reporter sa TV.
Talaga? Meron palang ganun ano? Ani Biday. Eto, may mga binili ako para sa iyo at pamangkin ko si Junjun. Ani Rona habang inaabot ang makukulay na plastic bag. Tumakbo si Ruano nang may dalang toothpick at Nescafe stick. Lumabas ito ng gate nila at sumuksok sa gilid. Don, tignan mo elepante. Pinakita nito ang bond paper na may nakaukit na elepante. Kape? Ang pangguhit mo? Tanong ni Dondon kaedad niya. Oo, ang galing no. Tugon ni Juano. Magkalapit ang 2 buwang batang ito. 1 buwan na rin kasi na nakatira ito sa tagpi-tagping karton sa tabi ng gate nila. Isang araw, malakas ang patak ng ulan. 12:00 ng gabi at nagising si Juano. Mama, tulungan mo ko. Habang hinahawakan ang braso ng ina. Anak, bakit? Teka, bakit? Bakit basang-basa ka? Tanong ni Rowena. Nasa kanalang ulo ni Dondon, mama, walang malay. Sambit nito. Dondon? Sino si Dondon? Tanong niya. Basta, sumunod ka. Sigaw nito habang madaling-madali. Saglit, tatayo ako. Tugon niya. Di sapat ang pagtayo, mama. Tumakbo tayo. Magmadali tayo. Baka mapatay si Dondon. Pagkahawak kamay na tumakbo ang mag-ina. Pinuntahan nila si Dondon. Tunog ng ambulansya, dinala sila ni Dondon sa ospital para sa first aid. Ate, ano nangyari, ba't nasa ospital ka? Tanong ni Biday habang nakakandong ang panganay. May dinala kaming bata sa gate, walang malay. Nakapasok yung ulo sa butas ng kanal. Tugon niya. Kawawa naman. Tugon din ni Bidang. Nakalipas ang 5 oras na isakay si Rona, si Dondon sa taxi. Nakasandal ito sa balikat niya na para niyang anak. Hinang-hina ito at tulala. Dondon, okay ka lang ba? Tanong niya sa bata habang inaabutan ng tubig. Opo, tugon ni Dondon habang nakaakbay si Juano. Habang umaandar ang taxi na sinasakyan nila, napadaan ito sa isang mansyon na maraming tao. Sa loob na puro basa at umiiyak. Wala na, Rowan. Wala nang pag-asa. Kulang sa ugat ang bayang to. Sigaw ng kunsinong babae. Anong nangyari dyan, Manong? Pagtataka nito. Inubos po ng punong maraming namatay at nalunod. Sagot ng driver. Ilang taon din ang lumipas, binata na ang dalawa. Napagdesisyon ng ampunin ni Rona si Dondon para may best friend ang una niyang ampon. Anak Dondon, ba't puro dugo yung pisngi mo? Tanong nito sa anak. Mismong pagpasok ng pinto galing school. 5 sampal, ma. Ani nito, mangiyak-ngiyak pa. Bawat bagsak ng rosas, Dondon ay katumbas ng panloloko mo sa aming lahat. Yun ang sinabi nila habang gigil na gigil bago sirain ang mukha ko. Ani nito. Hindi mo rin sila masisisi, mama. Paano? Ginawa niya yung iba't ibang babae sa iba't ibang school. Sinampal siya nung nahuli siya. Sambit ni Juano. Bawat tingkayad ng paa ko, Juano. Mga alaalay mo ang kasama ko. Birong asar ni Dondon, sabay tawa. Ikaw? Gigil ni Juano sabay sakay na pabiro sa kapatid. Natahimik ang tatlo nang biglang isang batang umiiyak. Nagkatinginan sila at sabay-sabay na pumunta ng pinto. Diyos ko, kaninong anak to? Tanong ni Rona habang nanlalaki ang mata. Pinulot ni Dondon ng papel. Sana maalagaan mo, pasensya. Hindi ko na talaga kaya sa tanggapin niyo naman no. Pagbasa ni Dondon habang nakatingin si Rona at nakangiti sa bayong na may lamang sanggol. Pinapaampon, ma? Sambit ni Juano. Lumipas sa mga taon at graduate na ang junior high ang binata. Samantalang si Maylin naman na bunso nila na natagpuan nila sa harap ng pinto ay 5 taon na. Malikot at makulit na ito. Isang masarap na cake kahapon ang hinanda ni Rona, kasama ang mga kaklase at kaibigan ng 2 binata. Napag-usapan din na bukas ay mag-a-outing ang pamilya, papunta sila sa Manila Zoo. Paboritong lugar kasi yun ni Juano nung bata pa. Si Juano naman ay excited na excited at gusto kasi ng binata na sumakay sa mga karawahe at magpa-picture. Habang si Maylin
naman ay iniwan kay Biday sa bunso kapatid ni Rona. Gusto kasing ma-enjoy ng ina ang araw ng mga binata niya at syempre pati ang sarili niya. Tumakbo palabas ang binatang si Dondon, nakapantalo nito at naka-t-shirt. Samantalang si Juano ay naka-varsity jacket, simple lang din ang suot ni Rona. This is it! Sigaw ni Juano habang nakaharap sa bus. Si Dondon naman, hinahalongkat ang bag at chinecheck ang mga pagkain, nalaglag pa ang bote ng inuming may flavor. Sumabog ito sa kalsada. Lumapit si Juano at tumulong sa pagpulot nito. Alam mo ba, sa bawat pagputok ng bote isang masamang pangitain? Sambit niya. Saan na naman nabasa yan, anak? Sa Facebook. May post kasi doon about sa city na binomba ng mga nagrarayot. Ang pamagat ng headline ay bawat putok ng bote. Pagsambit nga ng dahan-dahan. Umiling lang si Rona. Di ba pwedeng nadulas lang sa kamay? Oo biro ni Dondon habang hawak ang isang bulok na rosas. Bitawan mo na nga yung bulaklak na yan. Binasid ka na nga inabutan nyo pa. Sambit ni Juano. Okay lang basit, wag lang sampal sa muka. Biro nito. Huminto ang bus at excited ang muka ng mga binata at ng ina nila. Habang umaandar ang bus, nakatingin si Dondon sa bintana. Pinagmamasdan ang asul na dagat. Ang lamig ng dagat Parang sarap maligo. Parang ang sarap sa pakiramdam ng tubig. Tumingin ito sa kawalan sabay sambit. Sana katulad ng malamig na kulay ng dagat. Maging ganun din kakomportable sa pakiramdam kapag isa na akong chef sa ibang bansa. Malamig sa kulay asul. Asul na pangarap. Kasabay ng pagpuntong hininga nito, nang biglang, sigaw ng lahat ininakap ni Dondon at Juano ang nanay na nakapagitna sa kanila. Nagdilim ang paligid, tumagilid kasi ang bus. Nagtalsika ng mga tao sa loob at puro dugo ang front glass, habang sa harap ay isang truck naman ng semento. Bandang dulo ang mag-iina kaya kahit papaano ay di sila napuruhan. Amoy gasolina! Ani Dondon, may malay ang ina at kinalabit ang anak niya. Binuhat ni Dondon si Juano, patay siguro ang lahat ng nasa paligid nila. Kasama na dito ang magandang ginang sa harap nila. Maumalis na tayo! Sigaw ni Dondon habang buhat-buhat si Juano. Nakatulala si Rona, rinig ng dalawang tenga niya ang mahinang pag-iyak ng sanggol. Kabado si Dondon dahil pwedeng sumabog ang truck sa harap nila anumang oras. Nang biglang mas lalong lumakas ang usok nito. Nahimasmasan sa wakas sa pagkatulala si Rona. Agad na kinuha ang bata at tumalon sa bintana. Saktong pagkatalo ng dalawa mula sa bintana, siya namang pagsabog ng bus. Isang liwanag na tila ba bumaba ang araw sa lupa. Para bang bumati, mga ibon na parang binugaw ng kung sinong higante dahil sa dami at sabay-sabay na paglipad nito. Napaupo na lang si Rona sa sahig ng kalsada, pati si Dondon sabay akap sa kapatid na walang malay. Lumipas ang ilang taon ay 6th birthday ni Maylin ang pangatlo niya. Masaya ang pamilya, malaki ang cake at nasa ibabaw ng lamesa ang bata, habang buhat ni Rona si Maylin na tinuring nilang bunso. Masayang kumanta ng happy birthday ang kuya ni Rona at asawa nito, si Biday at ang anak pati ang mga binata niya at siya, nang biglang, Rona, ibalik mo ang anak ko! Sambit ng kung sino habang nakatalikod sa pinto ang lahat. Paglingon ng lahat sa likod. Greg? Tanong nito. Anak ko ang batang yan, Rona. Sambit ng lalaki. Matagal naming hinahanap ang magulang nito ng tatay at kamag-anak. Ma, sino ba siya? Tanong ng dalawang binata, habang si Maylin ay tumakbo at umakap kay Rona sabay sambit ng mama. Anak mo? Tanong ni Greg. Oo, 3 kong anak. Kamukha mo ang anak mo, Greg. Sambit nito sabay ngiti naman ng lalaki. Walang gulong nangyaring pumasok si Greg at naki-birthday. Matapos ang araw, natapos ang lahat na nagkwekwentuhan at kumain ang lahat. Sumapit ang gabi, nasa labas ang dalawa ng bahay, nakatingin sa ganda ng gabi. Kandong ni Greg ang nag-iisa niyang anak. Ang lulusog ng binata at bunso mo,
magagalang din. Napalaki mo ng maayos, ani nito. Di ko man kadugo. Sila ang pamilya ko, Greg. Sila ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Ikaw naman, 40 pa lang tayo pero tunog 80 ka na. Biro nito. Patawarin mo ako kung naging mahina ako dati. Ani Greg, naiintindihin ko yon. Di kita sinisisi. Tugon ni Rona. Wala na akong asawa. Biyudo na. Ikaw din. Biyuda. Biro nito. Biyuda mo. Biro ni Rona pabalik. Bakit? Di natin ituloy yung nasimulan natin dati. Di naman issue yung problema dati. Nakaubuo naman tayo ng sariling pamilya. Pagsasamahin na lang natin yun at magiging masaya. Nagtinginan ng dalawa. Hayaan mong bumawi ako. Manligaw ako ulit. Sambit ni Greg. Lumipas sa mga linggo, ginigising si Rona ng boses ng mga harana ni Greg mula sa labas. Hinaharana kasi ito araw-araw ng biyudong binata. Bit-bit ang mga rosas, nakasando at maong mabango at nakasombrero ng pagmagsasaka. Madalas nga binubuyo ng dalawang binatang mag-ina. Ang cute nila, no? Ganyan din tayo pagtanda natin. Sambit ni Dondon sa girlfriend niya ng pabiro habang si Juano ay nasa labas at bitbit ang pansit at palabok na bigay ni Greg, katulong ang kaklaseng si Ametyo. Ilang taon din ang lumipas, nakapag-asawa na ang mga binata. Nasa koleho na si Maylin, samantalang ang bunso nila ay kakagraduate lang ng elementarya. Di ko man gadugo, pero ramdam ko naman na meron akong buo at masayang pamilya. Sambit sa sarili ni Rona habang kinakasal sa simbahang Katoliko. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.